Ito po sa Matthew 9 verse 35 to 38. Ayan. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 36. Makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin parang mga tupang walang pastol. 37. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, ba, Father. Yes, Lord God, amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Muli po, Ama, patuloy ka po, Panginoon, na maghari sa amin sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa patuloy mo po, Panginoon, na pagpapaalala sa amin sa iyong mga gawain, Ama, at patuloy ka po, Panginoon, na magbigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan sa aming mga puso. Ama, mangusap ka po, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mensahe na ibababa mo po sa amin, Panginoon, sa pamagitan ko po, Panginoon. Gawin mo lamang, Ama, alulod ang aking bibig, Panginoon, ang aking buhay, Ama. Gawin mo lamang, Ama, ang mouthpiece ang aking bibig, Panginoon, na na maihayag ko po ito, Panginoon, ng maayos ang iyong mga salita, Ama, na na ito'y maunawaan nila, na ito'y maunawaan namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng karunungan, ng katalinuhan at ng pangunawa, Ama, na nagmumula sa iyo, Panginoon, na mahayag po ito ng may pagmamahal sa kapatid ko, sa mga kapwa ko po, Panginoon. Ama, patuloy mo lamang ako, Ama, na ibababa, Ama, na tulungan mo po ako, Panginoon, na huwag ako mapagmalaki, na huwag ako mapagmataas, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang maitataas, Ama, at hindi ako, Panginoon. Kaya, Ama, gamitin mo lamang ako, Panginoon, na bilang iyong anak, na bilang iyong lingkod, Panginoon. At yun din po, Ama, sa mga makikinig, Panginoon, mangusap ka po sa amin ng bawat isa, Panginoon ko, at pagpalain mo po, Ama, ang bawat isa, Panginoon ko. Muli po, Ama, nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat. Thank you, Lord, sa paggamit mo po na binigay mo po, Ama, na talento na akala ko hindi ko kaya. Pero thank you, Lord, sa mga wisdom na ipinagkaloob mo po, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat. Sa iyo po lahat ang mataas na papurit, pagsamba sa pamagitan po ng iyong banal na pangalan na si Jesucristo na aming Panginoong Diyos. Amen and amen. Ayan po, tayo po ay magsimula na dito po sa Matthew 9 verse 38. Ang ating tatalakayin ngayon ay kwini-question ko to, bakit Lord ito? Hindi ko po alam kung paano. Pero praise God kasi yun nga tinutulungan ako ni Lord. At yun nga, ni-reveal sa akin ni Lord. Iba yung pag-reveal ni Lord sa akin sarili. Pero nung nag-devotion ako, yung saktong tumawag si Sis Bev na nag-chat pala, sabi niya sa akin, maghanda ka ng imemensahe mo. Ngayon, sabi ko, tanong ko kay Lord, ano ba yung nais mong imemensahe ko, Lord? Hindi ko po alam kasi hindi po talaga ako magaling. Bubo po ako, sabi ko. Pero nung time na yun, talagang ito ba, Lord? Parang hindi ko po alam kung paano ko siya imemensahe, pero praise God kasi nga si Lord po nagpapaunawa. Ito na lang po, Lord, para maiksi lang, pero hindi. Ito talaga yung binabalikan na pinapaisip ni Lord. Kaya talagang kaya sabi ko sa iyo ko lahat ay pinagkakatiwala dahil wala akong alam nito, hindi po ako magaling, sabi ko. Kaya talaga praise God kasi may mga ano talaga na kung paano natin gagawin. Ayan, Lord, ayan, yung ano na 'to, yung, ito ay pinamagataan ko siya ng ano, The True Follower of Jesus, ang totoong tagasunod ni Jesus, ayan. Kaya ang sabi ko na, kaya nga na ang tunay paano ba natin masasabi na tayo ay tunay na tagasunod ni Jesus?
Tayo nga ba ay tunay na tagasunod ni Jesus or nagkukunwari lang ba tayo? Ang unang ano ko dito, points ay, willing to follow the footsteps of Jesus. Handang sumunod sa yapak ni Jesus. Kaya makikita natin sa verse 35 dito na nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit. Kaya dito natin makikita na kung saan ay um, hindi sumusuko ang ating Panginoong Diyos. Talagang andun yung willingness na pagsunod, andun yung willingness na ibahagi ang salita ng ibanghilyo ng kaharian. Kaya talagang ng kaya ito po yung marapat nating gawin na bilang tagasunod niya ay willing tayo na sundin yung yapak ng ating Panginoon. Kaya may points ako dito, ready to share the word of God. Dito po ay makikita natin sa Timoteo, 2 Timoteo chapter 4 verse 2 na handang ibahagi ang salita ng Diyos. Ayan, dito na. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya bilang alagad ng Diyos, ay dapat may pangaral natin ang salita ng Diyos, pakanasain natin itong maituro sa iba na huwag natin ipagdadamot, napapanahon man o hindi. Kung ito po ay kung talagang ikaw kung nais mong soul win o may panalo mo yung ano yung taong yon, talagang andun yung kapagka talagang ikaw ay tagasunod ng Diyos, talagang handa ka, willing ka na ipahayag ang salita ng Diyos sa ibang tao at willing ka na isakripisyo ang lahat po talaga. Kaya hindi ah, dahil alam natin na dahil hindi natin alam kung ano ang takbo ng buong mundo, ng takbo ng mundo natin, kaya talaga kailangan kung um, hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Kaya habang malakas pa tayo, gamitin natin yung talento na ipinagkaloob ng Diyos sa atin dahil ang ating araw ay bilang na our days are numbered po talaga. Kaya po talaga habang tayo malakas pa, may may tamang pag-iisip pa tayo, habang malinaw pa yung isip natin, malinaw pa yung mata natin, makapagsalita pa tayo ng maayos, ibahagi natin 'to sa iba. Kaya talagang pakanasain po natin na 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 maging handa sa pagbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya wala pong pinipili ang magbahagi ng salita ng Diyos, babae man 'yan o lalaki, hangga't yung tao na 'yan ay willing na ibahagi ang salita ng Diyos, hangga't ang tao na 'yan ay um, um, andun yung puso niya talaga na maibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi yung edad natin umiiksi na po talaga. Kaya habang lumalaki yung edad natin, umiiksi po yung buhay natin. Kaya talagang um, kailangan po natin na um, patuloy na pakanasain natin na ibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos at um, patuloy patuloy pa rin tayo na magbahagi, ayun. At pangalawa, ito po ay ready to help those in need. Kaya handang tumulong sa mga nangangailangan. Dito po sa Hebreo 13 verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga bilang tagasunod ng Diyos, huwag nating kakalimutan gumawa ng mabuti sa kapwa natin kahit man na tayo'y sinasaktan or um,
inuusig, patuloy pa rin tayo na gumawa ng mabuti sa kanila at pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong sa atin. Kung financial man kaya tulong po tayo, huwag po natin ipagdadamot kahit na piso man lang, kahit na pisong duling na meron tayo, ipagkaloob, ibigay natin yan sa kapwa natin. Kung ito ay kailangan din po nila, kahit na walang-wala man tayo, andun yung puso natin na ibigay, willing tayo na ibigay sa kanila dahil nga bilang alagad ng Diyos, hindi po talaga yan nagdadamot. Bilang alagad ng Diyos, lahat po yan handang isakripisyo, bulsa man yan, lakas ng katawan, um, even po yung talento na ibinigay sa atin ng ating Lord, ng ating Panginoon, ay i-atin pong i-share sa iba, kumbaga, ng bukal sa ating kalooban kahit na halaga basta galing sa puso, kahit na maliit na halaga basta galing sa puso at dahil iyan ang nais ng Diyos sa bawat isa na bilang tagasunod ng Diyos po talaga na ang ating Panginoong Diyos yan yung po nais niya sa atin na bilang kanyang tagasunod ay handa tayong um, handa tayong tumulong sa mga nangailangan. Ayan. Dito po sa Galatia 6 verse 9 to 10, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya dito natin makikita, kapag tayo ay gumawa ng mabuti, ay pagpapalain pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ng mga naririnig natin mga testimonya, ay um, kahit man na yung kakaunting bagay na ibinigay natin sa kapwa, mas malaki pa yan, mas malaking blessings yung ipagkakaloob ni Lord sa atin dahil nga yung puso natin tinitingnan ni Lord, oh, itong anak ko hindi siya madamot. Itong anak ko willing siya magbigay. Itong anak ko walang pag-alinlangan na magbigay. Kaya po talaga pagpapalang ibibigay ni Lord, limpak-limpak, kumbaga siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang ibibigay ni Lord ng bawat isa. Kaya nga sabi dito na lalo na po sa mga mananampalataya natin, huwag po tayo magdadamot, lalo na po sa mga pastors, mga kapatid natin dito na nahihirapan, ay kahit pisong duling man yan na meron ka, ibigay natin sa kapwa natin, ibigay natin sa kapwa natin mananampalataya. Huwag tayong magdamot kasi alam natin na na nabigyan natin ng kagalakan yung mga kapatid natin at hindi lamang sila bagkus ang ating Panginoong Diyos na siyang nakakita sa ating nilalaman ng ating puso bilang kanyang mga alagad. Ayan. Ngayon po, pangalawang points po natin ay the same heart of Jesus. No, nawa ganito, magkakaroon tayo bilang isang alagad ng ating Panginoong Diyos, ay magkakaroon tayo ng kaparihong puso ng ating Panginoong Diyos. Ayan, ang una kong dito ay compassionate heart, na magkaroon ng pusong mahabagin. Dito po compassionate heart na magkakaroon ng pusong mahabagin. Dito po sa Colossus 3 verse 12 to 15, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 13, mapagpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo, kanino man magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. At 14, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ayan, dito natin makikita um, yung may pusong mahabagin. Kasi yung bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, ito yung pakanasain natin na magkakaroon tayo ng kagaya ng puso ng ating Panginoong Diyos na maging mahabagin,
maawain, mapagmahal. Andito na lahat eh. Ito po yung fruit of spirit na meron tayo na ibinigay ng ating Panginoong Diyos nung tayo'y naging bago na. Lahat ng ito dapat meron tayo bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, makikita mo lang yung ibang tao na nais nilang maipanalangin, ipanalangin mo, wag mong ipagdadamot yung pananalangin na yan dahil yan ay ibinigay sa atin upang ipanalangin natin sa lahat ng nations. Kasi tayo ay ginawang templo ng ating Panginoong Diyos, yan yung marapat nating gawin na bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos ay dapat ibahagi rin natin sa pamagitan, hindi man tayo nakakatulong ng financial, kung wala man tayo financial, ay pwede naman natin ipanalangin sila na iabot natin sa ating Panginoong Diyos yung nais ng ating mga kapatid. Kaya dito po ay maging mabait po tayo sa lahat ng mga tao, kung sino man po yan, kahit hindi man yan kagalang-galang, maging mabait pa rin po tayo, magkaroon tayo ng respeto sa iba at magpakumbaba. Dapat meron tayo nito na mapagkumbaba bilang anak ng Diyos na yung handa kang na yung kahit na nasasaktan ka ay andun pa rin yung kababaan ng loob. Kailangan mo talagang na ibaba mo na lang yung sarili mo kaysa makipag-away ka sa iba, um, kaysa ikaw yung nais na maiangat. Kasi kapagka ang anak ka na ng Diyos, tagasunod ka na ng ating Panginoong Hesus, hindi mo na hindi mo na kailangan pa makipag-argue para ikaw yung manalo. Bagkus ay ikaw na rin yung magpapakumbaba kasi alam mo yung tao na ito ay hindi nakakilala ng ating Panginoong Diyos. Even po sa mga kapatiran natin, kahit man na gano'n, may conflict pa rin, pero kailangan po talaga na meron tayo nito. At intindihin na lang baka may problema yung mga kapatid natin. Kumbaga, patuloy tayo maging mahinahon sa ating mga pananalita, mahinahon tayo palagi, yung isip natin ay palagi pong naka-align sa mga salita ng ating Panginoong Diyos para huwag po tayo kumbaga madaig ng mga tukso at magtiis bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos ay andun po yung pagtitiis natin sa lahat ng mga bagay at mapagpasensya tayo sa bawat isa po talaga na andun yung ano natin na na, na alam na natin ay dina-down na tayo pero andun kapagka meron tayo nito, hindi tayo basta-basta na matatalo ng kalaban po talaga. Kaya kapagka ito'y bumagsak, kapag itong 9 of fruits, nine fruits of Holy Spirit, kapagka isa lang na wala ka nito ay naku, bagsak po tayo. Kaya kailangan po natin ito pakanasain na bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos ay magkaroon po tayo ng kagaya ng puso ng ating Panginoong Yesus. Ayan. At meron pa po nakalimutan ko lang siya, love. Ayan. Bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, ay magkakaroon po tayo ng kagaya ng puso ng ating Panginoong Diyos na may pagmamahal, love sa kapwa natin. Sabi po dito sa Matthew 22 verse 37 to 40, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Sabi dito, ibigin natin ang ating kapwa ng, ng, uh, ng buong isip, ng buong puso. Ayan. Nandito kahit na sabi dito sa 38, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay sa buong kautusan ni Moises ang katuruan ng mga propeta. Kaya ang sabi dito ay ibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa natin. Paano nga ba natin masasabi na love natin ang ating Panginoong Diyos kung tayo mismo hindi marunong mahalin yung mga taong nakakasakit sa atin, hindi marunong
magpatawad sa mga taong nakakagawa sa atin ng kasalanan, masasabi ba natin yung love natin sila? Sinisiraan natin sila? Masasabi ba natin yun na mahal natin ang ating Panginoong Diyos? Tayo mismo, sinisiraan natin yung mga kapatid natin. Tayo mismo, nagmamarites. Ang tunay na alagad ng ating Panginoong Diyos, ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, ay handang 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 mahalin yung hindi kaibig-ibig. Yun yung nais ng ating Panginoong Diyos na bilang tagasunod niya. Handa handa natin isakripisyo ang lahat. Kahit na dina-down na tayo ng mga taong ito, kahit minamliit tayo, but still, ang nais ng ating Panginoong Diyos, ibigin natin ang kapwa natin ng kagaya ng ating sarili. Alam ko napakahirap po talaga, pero ito yung nais ng ating Panginoong Diyos. Anak, bakit ba? Baka 'pag magsalita na talaga yung ating Panginoong Diyos sa harap-harapan natin, akala mo mahal mo ko, bakit hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo, 'di ba? Kapagka habang nandito tayo sa mundong ito, pina-practice na natin yung mga ugaling ito. Alam ko napakahirap, pero kailangan po talaga na, isakripisyo natin yung mga yung ganitong, um, yung love na ibinigay ni Lord sa atin, kasi hindi po lahat na meron nito, 'di po ba? Kaya ngayon darako na po tayo sa pangatlo, always ask for help. Ayan, paano nga ba tayo makakahingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos? Paano nga ba tayo makakahingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos? Una, always ask ask God in prayer. Ang sabi po sa Matthew 9 verse 38. Ay, dito pala, eh. Ayan, ang sabi po dito sa Matthew 9 verse 38, "Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani." Kaya sabi dito na, mas importante po talaga na manalangin tayo, hingin natin sa Diyos ang tulong kung ano ang dapat nating gawin po talaga sa bawat aspeto ng ating buhay. Kung ano man po yung nais nating hingin sa ating Panginoong Diyos ay, dumaan po tayo, kailangan po tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos upang yung nais nating, um yung hinihingi natin sa ating Panginoong Diyos ay, ibibigay niya ng ng, ng, ibibigay niya sa iyo ng walang pag-aalinlangan basta't ito'y naayon sa kanyang kalooban po. At dito po sa Lucas 6 verse 12 to 13, nang panahong iyon umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad mula sa kanila at mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol. Dito po natin makikita kung paano ang ating Panginoong Hesus, even po ang ating Panginoong Hesus ay nananalangin din po siya sa Ama para bago po siya pumili sa kaniyang, bago po siya pumili ng kaniyang makakasama o kaniyang magiging alagad niya. Kaya po talaga dito pinapakita ng ating Panginoong Diyos na, bago siya pumili ng kanyang magiging alagad ay, nananalangin muna siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito natin, makikita po talaga na bago po tayo magdedesisyon ay hingin muna natin sa Diyos ang, kaniyang patnubay. Kasi kung tayo lang ang magdedesisyon, kadalasan mas maraming mali sa mga ginagawa po natin. Ngunit kung sa Diyos po natin, hingin yung wisdom ay hindi po tayo
pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo mabibigo kung sa Kanya po tayo hihingi at kung sa Kanya po tayo mananalangin kung ano po yung hinihingi natin. Basta ito ay naayon sa Kanyang kalooban. Pangalawa nating points dito ay always ask God in faith. Dito po sa Matthew, Santiago 1 verse 6 to 8, sabi po dito, subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Kaya sabi po dito na laging humingi sa Diyos na may pananampalataya. Hingin natin sa Diyos yung mga hinihiling sa Kanyang walang pagdududa. Dapat kung tayo hihingi sa Diyos, dapat isipin natin na ito'y ating makukuha at ibigay ng Diyos ng may pananalig sa Kanya. At buong pagtitiwala. Ngunit kung tayo ay nag-alinlangan, huwag aasahan na ito'y matatanggap mo. Kaya ang ating Panginoong Diyos talaga ay nagbibigay pa rin naman siya, nagbibigay po siya sa atin ng mga hinihiling natin basta't ito'y um, um, basta't tayo ay nanampalataya sa Kanya ng buong puso na ito'y ating matatanggap at alam natin na ito'y ibibigay ng Diyos sa atin. Dahil nga tayo ay mga anak na ng ating Panginoong Diyos, alam natin na ito'y ibibigay ng ating Ama na nasa langit. Kaya talaga ang ating Panginoong Diyos hindi po siya madamot. Kahit na kasing liit ng mustasa yung ating faith, yung ating pananampalataya, kaya nating sabihin yung bundok na tumalon sa dagat, ay tatalon po yun kapag meron tayong kasing liit ng buto ng mustasa yung ating pananampalataya. Ayan. At dito po, huwag umasa at ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais. Kaya po talaga, kung tayo man po ay nag-aalinlangan, nagdududa, ito ba ipagkakaloob ni Lord sa akin? Ito ba ay um, makukuha ko? Kung ganun yung pag-iisip natin, wag mo nang asahan. Wag na nating aasahan na ito'y makukuha natin. Dahil nga, nag-aalinlangan na tayo. Dahil nga, parang iisip natin ang liit ng ating Panginoong Diyos. Kapag kasi iniisip natin kung gaano kapangyarihan ang ating Panginoong Diyos, kung gaano kalaki ang ating Panginoong Diyos, alam natin na ito'y makukuha natin. Agad-agad po yan. Kung ito'y sinasampalatayanan natin na ito'y makukuha natin. Basta't ito'y naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yung mga yung mga loto-loto na yan. Yung naayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, yung ibibigay niya. Kaya nga, kapag tayo mananalangin, Lord, let your will be done. Kung ano man po yung nais ng ating Panginoong Diyos, ay ito ibibigay niya. Walang imposible sa lahat ng bagay na nais ng ating Panginoong Diyos na nais niyang ibigay sa atin. Anak niya tayo hindi yan madamot ang ating Panginoong Diyos. Basta tunay ka lang nanampalataya sa Kanya. Kaya bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, sabi po dito, ayan, nawala na. Kaya bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, no, ay handa po tayo na, ano ko ba, i-stop yan. Handa tayong sumunod sa ating Panginoong Diyos na walang pag-alinlangan. Handa tayong sumunod sa kanyang yapak, na bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, handa tayong sumunod sa kanyang yapak, handa tayong tumulong sa mga nangangailangan at magkakaroon tayo ng pusong mahabagin, ng pusong mapagmahal, at higit sa lahat po talaga, kailangan po natin
humingi sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong humingi sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin at higit sa lahat, kailangan po tayo humingi sa ating Panginoong Diyos na may pananampalataya. At yun lang po sa akin sa mga oras na ito. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah ba Father, yes Lord God. Ama, maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain mo po sa mga oras na ito, Panginoon, sa paggabay mo po sa amin, Panginoon ko. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat, sa opportunity na binigyan mo po kami, Ama, na maihayag ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Ama, ito'y naunawaan nila, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay tumimo po ito sa aming mga puso, Panginoon ko. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat. At nawa, Ama, silyuhan mo po, Ama, itong mensahe, itong mga panalangin ko po, Ama, na huwag po, Ama, um, na huwag po, Ama, maagaw ng kaaway sa impapawid, Ama, itong aming natutunan sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat-lahat. Sa iyo po lahat ang mataas na papuri at pagsamba sa pamagitan po ng iyong banal na pangalan na si Jesucristo naming Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen.